Umaga pa lamang, nagsisimula ng magising ang Maynila mula sa pagkakahimbing. Ang makapal na ulap ng polusyon ay nakabitin pa sa himpapawid, kahalo ng amoy ng kapeng barako mula sa mga maliliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Sa malaking sangandaan malapit sa Quezon Boulevard, nagsisimula ng bumigat ang daloy ng tao at sasakyan, ang busina ng mga jeep, sigaw ng mga naglalako, at ang yabag ng mga papasok sa opisina ay lumilikha ng kakaibang musika ng kalunsuran. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang babaeng nakasuot ng maruruming damit ang nagtutulak ng isang lumang kariton na puno ng mga bote, karton at basahan. Gusot ang kanyang buhok, marungis ang kanyang mukha, at ang suot niyang damit ay puno ng dumi at alikabok. Ngunit kung susuriing mabuti, ang kanyang mga kilos ay hindi tulad ng isang ordinaryong mangangalakal. Mayroong isang tiyak na kumpas sa kanyang paglakad, at ang kanyang mga sulyap ay paminsan-minsa ay matalim, puno ng pagkalkula. Ang pangalan niya ay Maria. Nasa mga 30 taong gulang na siya, ngunit sa likod ng kanyang hamak na anyo ay nagtatago ang isang malaking lihim. Siya ay isang intelligence officer mula sa National Capital Region Police Office ng Philippine National Police na nagsasagawa ng isang undercover na misyon. 2 linggo na siyang nabubuhay sa lansangan, nagpapanggap na isang mambobote upang imbestigahan ang isang sindikato ng kotong na sinasabing kinasasangkutan ng ilang tiwaling pulis at mga preman sa palengke. Nagsimula ang misyon mula sa mga ulat ng mga tindero sa Quiapo Market na madalas daw silang hinihingat ng lagay ng mga pulis na nagroronda. Walang matibay na ebidensya, walang anumang recording, tanging maliliit na hinaing na madaling nawawala sa ilalim ng burokrasya. Kaya't isang maliit na pangkat mula sa intelligence unit ang ipinadala, at si Maria, nakilala sa kanyang talino at tapang, ang napiling magpanggap. Tulad ng dati, nilalakad ni Maria ang gilid ng kalsada habang namumulot ng mga plastik na bote. Huminto siya malapit sa isang maliit na police outpost, kung saan 3 lalaking nakauniporme ng pulis trapiko ang nakatambay habang naninigarilyo. Mula sa malayo, nagkunwari siyang hindi sila pinapansin, ngunit ang kanyang mga mata ay masusing nagmamasid sa bawat kilos nila. Isa sa kanila, isang lalaking malaki ang katawan, maitim ang balat, at malakas ang boses, ang naging sentro ng kanyang atensyon. Ang pangalan niya ay Police Corporal Dante Cruz, ang figurang madalas banggitin ng mga nagrereklamo. Kilala si Dante sa pagiging marahas at arogante. Mahilig siyang mambulyaw ng mga motorista, minsan ay nanununtok o naninipa ng sasakyan ng walang malinaw na dahilan. Ngunit ang mas malala, pinaghihinalaan siyang madalas mangikil sa mga trooper na walang kumpletong papeles. Sa dahilan ng areglo, alam ni Maria na kailangan niyang maging mas maingat ngayon. May dala siyang isang maliit na aparato, isang nakatagong kamera na isiniksik niya sa pagitan ng mga nakatuping karton sa kanyang kariton. Ang kanyang tungkulin, kuhanan ng aktwal na larawan ang transaksyon ng kotong. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, nagsimulang uminit ang sitwasyon. Isang tricycle driver ang pinara ni Dante. Pinanood ito ni Maria mula sa malayo, nagkukunwaring namumulot ng isang lumang lata. Kinapapa ni Dante ang bulsa ng driver habang nagsasalita ng may mataas na tono. Hindi nagtagal, tumanggap siya ng isang 500 pisong papel na mabilis niyang isinilid sa bulsa ng kanyang uniforme. Nirecord ni Maria ang lahat sa pamamagitan ng maliit na lente sa kanyang kariton. Ngunit, iba ang naging takbo ng tadhana. Nang subukan niyang lumipat ng pwesto upang makakuha ng mas malinaw na anggulo, sumalpok ang gulong ng kanyang kariton sa isang maliit na bato at lumikha ng malakas na ingay. Mabilis na lumingon si Dante at tinitigan si Maria na nakatayong alanganin habang hawak ang kanyang kariton. "Hoy, anong ginagawa mo rito?" sigaw niya habang papalapit. Agad na yumuko si Maria. "Nako, pasensya na po, sir. Dadaan lang po sana." Bigla pong sumemplang yung kariton ko. "Dadaan? Teritoryo to ng pulis, hindi basurahan." Lumapit si Dante at sinipa ang isang bunto ng basura malapit sa paa ni Maria. "Umalis ka na rito bago pa kita itapon dyan." Dahan-dahang umatras si Maria, nakayuko, at sinisikap na panindigan ang kanyang papel. "Opo, sir. Pasensya na po." Ngunit hindi pa kontento si Dante. Itinulak niya ng malakas ang kariton hanggang sa halos tumaob ito. Nagliparan sa kalsada ang mga karton at plastik na bote.
Napatingin ang ilang dumaraan, may ilan na huminto, ngunit walang nangahas na magsalita. Para sa kanila, ang pulis ay pulis pa rin. Ang pakikialam ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Pinigilan ni Maria ang kanyang galit. Hindi siya isang taong madaling mag-init ang ulo, ngunit ang sakit sa kanyang pulso, dahil sa pagkakatulak ay nagpakulo sa kanyang dugo. Gayunpaman, alam niyang isang maling hakbang ay maaaring sumira sa buong operasyon. Pulutin mo iyang mga basura mo bago ko paihagi sa kanal, sigaw ni Dante. Isa-isang pinulot ni Maria ang kanyang mga gamit. Sa sandaling iyon, nirecord ng kamera sa kanyang kariton ang lahat, kabilang na ang galit na mukha ng pulis. Samantala, sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na kotse na may tinted na salamin ang nakaparada. Sa loob, dalawang lalaki ang nagmamasid sa pangyayari. Sila ang mga miyembro ng team ni Maria, si Police Lieutenant Benigno Ben Santos at si Police Corporal Jules Vargas, na nakatalagang magmonitor mula sa malayo. Alam nilang nasa alanganing posisyon si Maria, ngunit hindi sila maaaring basta-basta lumabas dahil mabubunyag ang kanyang pagpapanggap. Mukhang naghihinala na si Dante, sabi ni Jules. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen ng tablet na nagpapakita ng kuha mula sa nakatagong kamera. Hayaan mo muna. Hanggat kaya pang kontrolin ni Maria ang sitwasyon, maghintay tayo, kalmadong sagot ni Ben. Kung kailangan niya ng tulong, magbibigay siya ng senyas. Pagsapit ng hapon, lalong sumikip ang palengke. Umupo si Maria malapit sa isang malaking basurahan, inaayos muli ang kanyang mga gamit. Sa kanyang kamay ay mayroon siyang isang piraso ng tuyong pandesal na binili niya sa isang naglalako. Dahan-dahan siyang kumain, sinusubukang ilihis ang isip mula sa nangyari kaninang umaga. Ngunit, biglang may nahagip ang kanyang mga mata. Si Dante at ang dalawa niyang kasama ay kausap ang isang lalaking nakabatik sa likod ng isang tindahan. Kahina-hinala ang kanilang mga kilos. Pinaningkitan ni Maria ang kanyang mga mata at nagkunwaring naglalakad sa lugar na iyon habang may dalang sako. Ang maliit na kamera sa loob ng kanyang bulsa ay nagsimulang mag-record muli. Mula sa ilang metrong layo, narinig niya ang isang pabulong na usapan. Sigurado bang ligtas ang mga gamit? Tanong ng lalaking nakabatik. Relax ka lang, sagot ni Dante. Hanggat ako ang nagbabantay dito, walang sinumang mangangahas na manggulo. Nagpalitan ng pera. Napalunok si Maria. Hindi na ito simpleng kotong, may mas malaking transaksyon na nagaganap. Malamang, ang tinutukoy na igamit ay mga iligal na peking alak na madalas ibenta sa mga peryahan sa paligid. Ngunit nang umatras si Maria, kumalansing ang mga natitirang lata sa kanyang sako. Lumingon si Dante. Agad na nagbago ang kanyang mukha, puno ng hinala. Hoy! Nakikinig ka, no? Malakas ang kanyang boses na umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga tindahan. Nagulat si Maria ngunit sinikap na manatiling kalmado. Hindi po, sir. Naghahanap lang po ako ng bote. Mabilis na lumapit si Dante at hinablot ang sako sa kamay ni Maria. Kinapa niya ang laman nito, ngunit wala siyang nakita kundi mga basura. Tinitigan niya ng masama ang mukha ni Maria, pagkatapos ay lumapit ng husto, ang amoy ng sigarilyo at pawis ay tumusok sa kanyang ilong. Mambobot ka ba o espiya? Tanong ni Dante na may pagbabanta. Nagkunwari si Maria na naguguluhan. Naghahanap buhay lang po ako, sir. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ngumisi si Dante. Pagkatapos, nang walang babala, sinipa niya muli ang kariton. Huwag mo akong subukang lokohin. Naiintindihan mo. Ang mga tao sa paligid ay nanood lamang. May ilang mga allen na nagbubulungan, ngunit walang nangahas na sumuway. Napakagatlabi si Maria upang pigilan ang galit. Gusto niyang gumanti, ngunit hindi pa tapos ang misyon. Kailangan niyang malaman kung saan patungo ang transaksyon na iyon. Samantala, sa surveillance van, bahagyang hinampas ni Ben ang manibela. Tama na. Ngayong gabi, masusubaybayan natin ang mga galaw ni Dante. Bukas natin siya hulihin. Tumango si Jules. Pero kaya pa kaya ni Maria? Tingnan mo, sinipa na naman siya. Tinitigan ni Ben ang screen ng may malamig na mga mata. Matatag si Maria.
Pero bukas, kapag inilantad na natin ang lahat, malalaman ni Dante kung sino ang sinipa niya ngayong araw. Dumating ang gabi. Bumuhos ang malakas na ulan sa mga kalsada at palengke. Sumilong si Maria sa ilalim ng isang lumang tolda ng karinderya, pinagmamasdan ang daan na unti-unti nang humuhupa. Sa katahimikan, binuksan niya ang isang maliit na radyo na konektado sa linya ng kanilang team. Marahang narinig ang boses ni Ben. Maria. Bukas ng umaga, 9:00, huhulihin natin sila sa distribution site. Siguraduhin mong makakasunod ka ng hindi ka paghihinalaan. Bahagyang umiti si Maria. Sir, yes, sir. Lahat ng data ay na-record ko na, kasama na ang heroic act ni Dante kaninang umaga. Mahinang tumawa si Ben mula sa kabilang linya. Magaling. Konting tiis na lang, Maria. Bukas ng umaga, sila naman ang mapapahiya. Pinagmasdan ni Maria ang ulan na lalo pang lumalakas. Sa kanyang marungis na mukha, mayroong isang katatagan na hindi maitatago. Alam niyang bukas ay hindi lamang tungkol sa tungkulin, kundi tungkol din sa dangal. Hindi niya hahayaang magpatuloy na maghari ang arogansyang nakauniporme. At sa hindi malamang dahilan, sa gitna ng tunog ng ulan, naramdaman niyang bukas ay magiging isang mahabang araw, at kasabay nito, isang araw ng paghihiganti. Kasisikat pa lamang ng araw sa likod ng matataas na gusali ng Maynila. Ang mga natirang patak ng ulan kagabi ay tumutulo pa mula sa mga yerong bubong ng palengke, nag-iiwan ng amoy ng basang lupa na humahalo sa amoy ng tuyo at mga gulay. Sa umagang iyon, ang Quiapo Market ay tila karaniwan, maingay, siksikan at magulo. Ngunit sa likod ng abalang tagpong iyon, mayroong isang bagay na hindi nakikita. Isang lihim na operasyon na iayanig sa lugar. Gumising si Maria ng mas maaga kaysa dati. Tinitigan niya ang kanyang mukha sa isang maliit na basag na salamin at bahagyang ngumiti. Marungis pa rin ang kanyang mukha, luma pa rin ang kanyang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Ngayon ang araw na magtatapos ang kanyang pagpapanggap. Ngayon, ang magandang mambobot ay babalik sa pagiging si Police Corporal Maria Reyes. Isang miyembro ng Intelligence Division ng Habang nagkukunwaring inaayos ang kanyang kariton, sinuri ni Maria ang maliit na kamera na nakatago pa rin sa ilalim ng mga karton. Puno pa ang baterya nito at ligtas na nakatabi ang mga recording ng nakalipas na 2 linggo. Lahat ng ebidensya ng kotong at iligal na transaksyon ay kumpleto na. Kailangan na lang niyang maghintay ng tamang sandali. Sa kabilang dulo ng palengke, 2 kotseng walang marka ng pulisya ang tahimik na nakaparada. Sa loob, si Lieutenant Ben Santos, Corporal Jules Vargas, at 2 pang miyembro ng Special Unit ay nakaupo na may mga headset sa kanilang mga tainga. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa screen ng laptop na nagpapakita ng live feed mula sa kamera ni Maria. Lahat ng team, handa na ba sa posisyon? Tanong ni Ben sa radyo. Ngunit 2, handa na sa Southern Gate, sir, sagot ng isang boses mula sa headset. Ngunit 3, standby sa police post malapit sa tulay, dagdag ng isa pa. Tumango si Ben. Mabuti. Hintayin nating lumitaw si Dante. Huwag gagalaw hanggat walang senyas mula kay Maria. Pagsapit ng halos 9:00, nasa parehong lokasyon na si Maria, kung saan niya nakita ang transaksyon kahapon, malapit sa mga tindahan sa likod ng palengke. Dumating si Dante sakay ng kanyang motorsiklo, mukhang pagod ngunit arogante pa rin gaya ng dati. Suot pa rin niya ang kanyang kumpletong uniforme at ngayon ay kasama niya ang 2 sibilyan na may dalang malalaking bag. Nagkunwari si Maria na hindi sila napapansin, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakilala niya ang isa sa mga lalaki, si Rico, isang nagbebenta ng peking alak na matagal nang nasa kanilang listahan. Ang transaksyon ay magaganap ngayong umaga. Tulad ng inaasahan, sumulyap si Dante sa paligid at nagbigay ng senya sa 2 niyang kasama. Binuksan nila ang mga bag at ipinakita ang ilang malalaking bote na naglalaman ng likidong kulay ginto. Naglabas si Rico ng isang makapal na brown na sobre. Ang bayad. Hinawakan ni Maria ang kanyang sako at dahan-dahang lumapit. Nagkunwaring namumulot ng basura sa paligid. Ang kamera sa kanyang bulsa ay nire-record ang bawat segundo. Ilang hakbang na lang at makukuha na niya ang perpektong ebidensya.
Ngunit bigla, napansin ng isa sa mga tauhan ni Dante ang kislap ng maliit na lente sa pagitan ng kanyang damit. Boss, ano iyon sa damit ng mambobote? Pag-aalinlangan niyang sabi. Mabilis na lumingon si Dante at agad na naningkit ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang mukha ng babae, ang mamboboteng sinipa niya kahapon. Ikaw na naman, sabi niya ng marahan ngunit puno ng pagbabanta. Lumapit siya at sa pagkakataong ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi lang galit, kundi puno ng hinala. Sinikap ni Maria na manatiling kalmado. Magandang umaga po, sir. Dadaan lang po. Ngunit hindi sumagot si Dante. Bigla niyang hinablot ang kwelyo ng damit ni Maria at hinila ito ng malakas hanggang sa mahulog sa lupa ang maliit na kamera. Namutla si Dante nang makita ang kumikislap na pulang ilaw sa aparato. Isang senyales na ito'y nagre-record. Ano to? Umalinggaw ang kanyang boses. Napalingon ang mga tao sa palengke. Ilang tindero ang huminto sa pagtitinda. Alam ni Maria na nabisto na ang kanyang pagpapanggap. Wala na siyang oras para magkunwari pa. Sa isang mabilis na hakbang, umikot siya, pinilipit ang kamay ni Dante gamit ang isang martial arts teknike na ilang taon niyang sinanay. Nagulat si Dante, hindi niya inasahan na ang isang mambobote ay kayang gumalaw ng ganoon kabilis. Sinubukan niyang pumalag, ngunit mas maliksi si Maria. Bago pa man matauhan si Dante, nakalock na ang kanyang tuhod, dahilan para mapaluhod siya sa lupa. Nagsigawan ang mga tao, ang ilan ay lumayo. Agad na bumunot ng baril ang dalawang kasama ni Dante. Ngunit bago pa sila makaputok, isang malakas na boses ang narinig mula sa kalsada. Pulis! Taas ang mga kamay. Sumugod ang team ni Ben mula sa dalawang direksyon, suot ang mga vest na may nakasulat na Police Special Unit. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maingay na palengke ay naging isang lugar ng habulan. Nagpanik ang mga tindera. May ilang tumakbo habang sinubukan ni Rico na tumakas dala ang bag ng pera. Hinabo ni Jules si Rico sa isang makipot na eskinita habang pinusasa ng dalawa pang miyembro ang mga kasama ni Dante. Si Ben naman ay lumapit kay Maria na hawak pa rin si Dante sa lupa. Magaling, Maria, sabi niya habang tinatapik ang balikat nito. Nahuli na natin silang lahat. Binitawan ni Maria ang pagkakahawak at tumayo. Humihingal pa siya ngunit kalmado ang kanyang mukha. Kumpleto ang ebidensya sa kamera at sa kariton, sir. Lahat na record. Si Dante, na ngayon ay nakaposas na, ay tinitigan si Maria nang may di makapaniwalang tingin. Sino ka ba talaga? Nanginginig niyang tanong. Kalahating galit, kalahating takot. Malamig siyang tinitigan ni Maria at inalis ang kanyang lumang sombrero. Lumugay ang kanyang buhok at mula sa ilalim ng kanyang maruming damit, inilabas niya ang kanyang pulis. Police Corporal Maria Reyes, Intelligence Division, YEF. At ikaw, Corporal Dante Cruz, ay opisyal ng inaaresto sa kasong pangingikil at pagprotekta sa pagbebenta ng peking alak. Namutla ang mukha ni Dante. Ang mga taong nanonood sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilang tindero ay bumulong pa ng maihalong ginhawa, sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Samantala, nahuli na ni Jules si Rico sa dulo ng eskinita matapos itong manlaban. Lahat ng bag at ebidensya ay nakumpiska. Sa ilalim ng liwanag ng mga kamerang nagsimula ng mag-record mula sa mga cellphone ng mga tao, dinala ng mga pulis ang mga suspect patungo sa police van. Ngunit para kay Maria, ang sandaling iyon ay hindi isang tagumpay na maipagmamalaki, kundi isang pagtatapos sa isang mahabang sugat. Tinitigan niya ang kanyang sirang kariton, ang kamerang nahulog sa lupa, at ang mga nagkalat na bote. Sino nang mag-aakala, bulong ni Jules nang lumapit. Kahapon, sinisipa kanya na parang hindi katao. Ngayon, siya ang nakaluhod sa lupa. Ngumiti si Maria. Minsan, ang paraan ng Diyos para ituwid ang isang tao ay banayad ngunit tiyak. Kinahapunan, sa Camp Crame, isang press conference ang idinaos. Ipinaliwanag ni Police Colonel Aguilar, ang pinuno ng unit ni Maria, sa mga mamamahayag ang kronolohiya ng pagkakahuli. Pinuri niya ang katapangan ni Maria na namuhay sa lansangan sa loob ng 2 linggo para makakalap ng ebidensya. Ang mga larawan mula sa kamera sa kariton ay ipinakita sa screen. Ang mukha ni Dante, ang transaksyon ng kotong,
at ang eksena kung saan sinisipan niya ang mamboboting isa pala sa kanila. Nakaupo si Maria sa likod ng silid, suot ang kanyang kumpletong uniforme. Malinis ang kanyang damit, maayos ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado tulad kahapon noong nasa palengke siya. Pagkatapos ng press conference, nilapitan siya ni Colonel Aguilar. Pambihira ang ginawa mo, Maria. Pero alam kong hindi naging madali ang misyon na ito. Tumingin muna si Maria sa sahig bago marahang nagsalita. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko, sir. Medyo nakakalungkot lang po isipin na ang taong dapat nagpoprotekta ay siya pa palang ng aapi. Tumango si Aguilar. Kaya nga kailangan natin ng mga taong tulad mo na hindi takot madumihan para sa katotohanan. Lumapit ang ilang kasamahan para batiin siya. Si Jules, sa kanyang pabirong paraan, ay nagsabi, kung lahat ng operasyon ganito, kailangan magpanggap na mambobote, aatras na ako. Hindi ko kaya mabuhay sa kalsada ng 2 linggo. Mahinang tumawa si Maria. Isang araw pa nga lang, hindi mo nakakayanin. Ako nga, muntik ko nang makalimutan ang lasa ng mainit na kanin. Si Ben ay nakangiti lang sa likuran. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. Si Dante at Rico ay mapoproseso at magiging payapa na ulit ang palengke na yon. Kinabukasan, bumalik si Maria sa palengke. Hindi para sa operasyon, kundi para magpasalamat sa ilang tindero na palihim na tumulong sa kanya noong siya'y nagpapanggap. Dumating siya na nakasuot ng ordinaryong damit, walang uniforme, dala ang ilang balot ng kanin at tubig. Nang maglakad siya sa pagitan ng mga tindahan, agad siyang nakilala ng ilan. Uy, yan yung pulis na nagpanggap na mambobote kahapon, sigaw ng isang ale na nagtitinda ng gulay. Maam Maria, sigaw ng isa pang tindero habang kumakaway. Salamat po, Maam. Dahil sa inyo, ligtas na ulit ang palengke. Ngumiti si Maria. Tinanggap niya ang mga papuri ng may kababaang loob, ayaw ituring na bayani. Alam niyang marami sa kanila ang natakot magsalita dahil sa trauma o pagbabanta. Ngayon, kahit paano, isang takot ang natapos na. Sa isang sulok ng palengke, huminto siya sandali at tinitigan ang kanyang lumang kariton na nakatago na ngayon sa isang maliit na bodega. Sa loob nito, mayroon pang ilang bote, mga alaala ng kanyang pagpapanggap. Hinaplos niya ang hawakan nito na parang nagpapaalam sa isang mahirap ngunit mahalagang yugto. Minsan, para malantad ang kadiliman, bulong niya sa sarili, kailangan mo talagang pumasok sa loob nito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana ng simbahan mula sa kalapit na Quiapo Church. Tumingala si Maria sa langit sandali at pagkatapos ay nagsimulang maglakad palayo. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Marami pang mukha tulad ni Dante sa labas na ginagamit ang kapangyarihan para mang-api, hindi para magprotekta. Ngunit alam din niyang marami pa ring pusong matapang tulad niya. At sapat na iyon para magbigay ng pag-asa. Sa labasan ng palengke, hinihintay siya ni Ben sakay ng service vehicle. Sakay na, Maria, sabi niya habang nakangiti. Mananghalian tayo. Karapat-dapat kang makakain ng mainit na kanin ngayon. Mahinang tumawa si Maria at pumasok sa sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan papalayo sa palengke, kumakaway ang mga tindero. Sumisigaw ang mga bata, Maam Pulis, ang galing niyo po. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, naramdaman ni Maria ang kapayapaan. Hindi dahil sa parangal, hindi dahil sa atensyon ng media, kundi dahil alam niyang sa pagkakataong ito, ang hustisya ay tunay na pumanig sa mga mahihina. 3 linggo na ang lumipas mula nang yumanig sa publiko ang operasyon sa Quiapo Market. Ang balita tungkol sa mamboboting isa palang intelligence officer ay mainit pa ring pinag-uusapan sa social media. Marami ang humanga sa katapangan ni Maria. Ngunit hindi rin kakaunti ang nagtanong kung bakit nangyayari ang ganitong kaso sa loob mismo ng kapulisan. Nakaupo si Maria sa waiting area ng Internal Affairs Service, VIC, suot ang kanyang kumpletong uniforme. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng karagdagang ulat ng investigasyon. Sa silid na iyon, ramdam ang lamig at tensyon. Sa tapat niya, sarado ang pinto ng interrogation room. Sa loob nito, iniinteroga si Dante. 3 beses na siyang sinuri, ngunit wala pa ring pinal na desisyon. Bagamat malinaw ang ebidensya sa video at ang perang nakumpiska, may mga bali-balitang sinusubukan siyang protektahan ng ilang opisyal.
May backer si Dante, isang mataas na opisyal na dati niyang kasama sa unit. Alam ni Maria na hindi pa tapos ang kanyang laban. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang opisyal ng Corporal Reyes, maaari ka nang pumasok. Gusto kang marinig mismo ng investigador. Tumayo si Maria, huminga ng malalim at pumasok. Sa loob, nakaupo si Dante sa isang silya na may posas. Mas payat na siya, ngunit hindi pa rin nawawala ang mayabang niyang tingin. Sa harap nila, nakaupo si Police Major Arifin, isang senior investigator na kilala sa pagiging mahigpit ngunit makatarungan. Sige, Maria, sabi ni Arifin, nakita na namin ang iyong mga recording at ang ulat mula sa team ni Ben. Pero gusto naming marinig mismo mula sa iyo kung paano nangyari ang lahat. Binuksan ni Maria ang folder, inayos ang kanyang boses ng may kahinahunan. Sa loob ng 2 linggo, nagpanggap po akong mambobote sa paligid ng Quiapo Market. Base sa mga ulat ng mga residente, may hinala ng kotong at iligal na proteksyon na ginagawa ng mga traffic enforcer sa sektor na iyon. Nakapag-record po ako ng mahigit 6 na insidente ng transaksyon ng pera sa pagitan ng suspect at ng mga mamamayan. Ang huling recording ay nagpapakita sa suspect na tumatanggap ng sobre mula sa isang nagbebenta ng peking alak na nagngangalang Rico. Tumango si Arifin. At inatake ka raw noong mga panahong iyon? Sinulyapan ni Maria si Dante. Opo, sir. 2 beses po akong sinipa, 1 beses itinulak hanggang sa halos matumba sa kalsada. Pero tiniis ko po dahil alam kong kung lalaban ako, maaaring mabisto ang operasyon. Huminga ng malalim si Dante. Wala akong intensyong saktan ka, Maria, marahan niyang sabi. Akala ko isa ka lang talagang mambobote. Nagkamali ako ng akala. Tinitigan siya ng diretsyo ni Maria. Kung hindi ka arogante, hindi ka magkakamali ng akala, Dante. Dahil sa mga taong tulad mo, nawawala ng kahulugan ang unipormeng ito. Sandaling tumahimik ang silid. Itinuktok ni Arifin ang kanyang panulat sa mesa at muling nagsalita, sige na. Lahat ng testimonya ay itatala namin. Dante, ito na ang huling pagkakataon mong maging tapat. Marami ng saksi ang nagsalita. Yumuko si Dante sa unang pagkakataon na wala ang kanyang kayabangan. Ako. Nagkamali po ako ng landas, sir. Kailangan ko po ng pera. May sakit ang anak ko at sumabay lang po ako sa agos. Pero wala po akong intensyong sirain ang pangalan ng institusyon. Malamig siyang tinitigan ni Arifin. Lahat ng tao ay may dahilan, pero ang dahilan ay hindi lisensya para gumawa ng mali. Ang unipormeng ito ay hindi gamit para kaawaan. Tumingin si Maria sa sahig, pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam niyang mali si Dante, ngunit nakikita rin niya ang desperasyon sa mukha nito. Ang mundo ay hindi laging itim at puti. Siya mismo ay nakakita na ng mga kasamahang bumagsak dahil sa bigat ng buhay, hindi dahil sa masamang intensyon. Ngunit kung hahayaan, mawawala ng direksyon ang hustisya. Pagkatapos ng interogasyon, lumabas si Maria na may mabigat na pakiramdam. Sa pasilyo, hinihintay siya ni Ben na may dalang 2 tasa ng kape. Okay ka lang, marahan niyang tanong. Kinuha ni Maria ang 1 tasa at umupo sa isang bakal na upuan. Okay naman, pero ewan ko, parang hindi ako gumaan. Akala ko pagkatapos mahuli ni Dante, tapos na ang lahat. Pero sa loob pala mismo ng ating hanay, marami pa ring butas. Tinitigan siya ni Ben at marahang nagsalita, alam mo, Maria, ang sistema ay hindi nababago sa isang gabi. Pero ang mga taong tulad mo ang nagpapahiya sa iba na gumawa ng kalokohan. Malaking hakbang na iyon. Bahagyang umiti si Maria. Siguro, pero gusto ko lang magtrabaho nang hindi kailangang magpanggap na ibang tao. Mahinang tumawa si Ben. Kung ganoon, mali ang propesyon mo. Ang isang intel ay dapat kayang maging kahit sino, kahit isang mambobote. Nagtawanan sila sandali, sinusubukang iwaksi ang mabigat na pakiramdam. Ngunit sa loob-loob ni Maria, alam niyang ang usapang iyon ay higit pa sa isang biro. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Maria ng tawag mula sa Public Relations Department. Pinapapunta siya sa isang panayam para sa isang National DC program na tatalakay sa kanyang kaso. 2 beses siyang tumanggi, ngunit sa huli ay pumayag din matapos payuhan ng kanyang commander.
Sa studio, maliwanag ang mga ilaw. Isang sikat na TV host ang bumati sa kanya ng may ngiti. Corporal Maria Reyes, ang kwento niyo po ay naging viral at nagbigay inspirasyon sa marami. Pero maaari po ba naming malaman, ano po ang pinakamahirap na bahagi ng undercover mission na iyon? Nag-isip sandali si Maria. Ang pinakamahirap po ay hindi ang manirahan sa lansangan o ang magtiis ng gutom, kundi ang pigilan ang sarili na manatiling tao. Kapag tinatrato ka ng iba na parang hindi ka tao. Sandaling natahimik ang studio. Tinitigan siya ng host ng may paghanga. At ano po ang nagpalakas sa inyo? Marahang umiti si Maria. Naalala ko po ang bili ng tatay ko. Pulis din po siya dati. Sabi niya, kung isusuot mo ang uniformeng ito, huwag ka lang magmukhang matikas. Siguraduhin mong karapat-dapat kang tawaging tagapagtanggol. Yun po ang pinanghawakan ko. Pagkatapos ng panayam, inalok si Maria ng producer na sumama sa isang social program, ang Kipulis, kaibigan ng komunidad. Pumayag siya sa isang kondisyon, gusto niyang ang programa ay gawin sa mga maliliit na lugar na madalas nakakalimutan. Gusto ko pong makita kung naniniwala pa ba sila sa amin, sabi niya. Sa sumunod na linggo, si Maria kasama ang isang maliit na team ay bumisita sa mga barangay sa paligid ng Maynila. Nakipag-usap siya sa mga residente, tumulong maglinis ng paaralan, at sumama pa sa pagtatanim ng puno sa tabi ng ilog. Sa tuwing may residenteng tumitingin sa kanya nang may pagdududa, hindi niya sila sinisisi. Ang tiwala ay nangangailangan ng panahon. Isang hapon, habang namamahagi sila ng relief goods, isang maliit na bata ang tumakbo palapit sa kanya. Ma'am pulis, kayo po yung nasa GE na nagpanggap na mambobote, di ba? Tumawa si Maria. Ako nga. Napanood mo pala? Tumango ang bata na may nagniningning na mga mata. Ang galing niyo po. Gusto ko na rin pong maging pulis. Ngumiti si Maria, lumuhod at tinitigan ang mga mata ng bata. Kung magiging pulis ka balang araw, huwag mong aapihin ang mga mas mahihina sa iyo. Protektahan mo sila. Yun ang tunay na magaling na pulis. Tumango ang bata ng may sigla. Ang ina ng bata na nakatayo sa malapit ay tinitigan si Maria na may namumuong luha sa mga mata. Salamat po, ma'am. Dati po, takot ako sa pulis. Ngayon, naniniwala na po akong mayroon pa ring mabubuti. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa puso ni Maria nang higit pa sa lahat ng parangal na natanggap niya. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri, may anino pa ring hindi nawawala. Isang gabi, pagka-uwi ni Maria sa kanyang quarters, nakatanggap siya ng isang anonymous na text message. Tigilan mo ang pakikialam sa mga bagay na hindi mo lebel. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Tinitigan ni Maria ang screen ng cellphone nang walang ekspresyon. Alam niyang seryoso ang banta. Malamang galing ito sa sindikatong dating pinoprotektahan ni Dante, pero alam din niyang hindi dapat manalo ang takot. Itinala niya ang numero at iniulat ito kay Ben. Maria, alam mo ba? Ibig sabihin nito, may mas malaking tao sa likod ng kaso ni Dante, sabi ni Ben matapos basahin ang mensahe. Kaya nga, marahang sagot ni Maria. At kung totoo yan, hindi ako tatahimik. Tinitigan siya ni Ben nang may pag-aalala. Pero kailangan mong mag-ingat. Minsan ang kalaban natin ay hindi lang mga kriminal sa kalsada, kundi pati na rin yung mga may ranggo. Tumingin si Maria sa bintana ng kanyang kwarto. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod na parang mga bituin. Kung matatakot ako sa ranggo, mas mabuti pang tumigil na lang akong maging pulis, Kuya Ben. Ngumiti si Ben. Matigas talaga ang ulo mo, pero alam kong hindi ka titigil hanggat hindi lumiliwanag ang lahat. Kinabukasan, sinimulan ni Maria na halongkatin ang mga lumang data na nakalap niya noong nagpapanggap pa siya. Mula sa mga recording ng usapan, nakahanap siya ng isang maliit na detalye. Noong nagkita si Dante at Rico, nabanggit nila ang pangalang Major, isang taong sinasabing nag-aayos ng sektor. Sino si Major? Walang buong pangalan, walang mukha. Pero para kay Maria, sapat na iyon para magsimula. Sinimulan niyang suriin ang mga internal report, data ng personnel rotation, at mga lumang kaso. Habang mas marami siyang binabasa, mas nagiging malinaw ang isang kahina-hinalang pattern. Mga transaksyon, permiso para sa mga peryahan, iligal na proteksyon,
lahat ay may iisang sinulid na nag-ugnay. At lahat ay humahantong sa iisang pangalan, Police Major Harold Ramos, ang direktang superior ni Dante sa traffic sector. Matagal na nakaupo si Maria sa harap ng computer, nakatitig sa screen. Alam niyang mapanganib ang susunod niyang hakbang. Pero alam din niyang ang pananahimik ay pagsira sa sarili niyang pinaghirapan. Isinara niya ang laptop at nagsulat ng isang classified report para sa kanyang pinuno, si Colonel Aguilar. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang matatanggap niya, ngunit sa kanyang puso, handa na siya. Ang hustisya ay hindi tungkol sa kung sino ang malakas, isinulat niya sa dulo ng ulat. Kundi kung sino ang may tapang na manatiling tapat habang ang lahat ay pinipiling manahimik. Matagal na tinitigan ni Maria ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at pinirmahan ang kanyang ulat na may bahagyang panginginig ng kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kasisindot pa lang niya ng isang bagong apoy sa kadiliman ng isang malaking sistema. At sa malayong labas, sa mga kalsada ng Maynilang hindi natutulog, tiyak na may isang taong nagsisimula na namang magmasid sa kanya. Gabi na at malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Mukhang tahimik ang kampo ng EC. Tanging ang mga ilaw sa guard post ang nananatiling nakasindi. Nakaupo si Maria sa kanyang maliit na opisina, nakatitig sa bunton ng mga papeles sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang puting sobre na may nakasulat na classified report tungkol kay Major Harold Ramos. 3 araw na niyang naisulat ang ulat, ngunit hindi pa niya ito magawang isumite. Hindi dahil nag-aalinlangan siya sa katotohanan, kundi dahil alam niya ang mga posibleng kahinatnan. Ang pag-akusa sa isang mataas na opisyal ng walang malinaw na suporta ay maaaring ituring na isang etikal na paglabag. Ngunit kung mananahimik siya, ang hustisya ay mananatiling isang salita lamang sa pader. Sa labas, ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay parang tunog ng orasan na nagmamadali. Tumayo si Maria, kinuha ang kanyang kapote at lumabas. Iisa lang ang kanyang layunin ngayong gabi, makipagkita kay Colonel Aguilar at personal na iabot ang ulat. Nakasindi pa ang ilaw sa opisina ni Aguilar sa itaas na palapag. Mukhang pagod ang lalaki, nagbabasa ng isang makapal na dokumento nang kumatok si Maria sa pinto. Tuloy, mabigat niyang sabi. Pumasok si Maria at sumaludo. Pahintulot pong mag-ulat, sir. May bago po akong natuklasan tungkol sa sindikato ng kotong sa traffic sector. Matagal siyang tinitigan ni Aguilar bago tinanggap ang sobre. Binuksan niya ito, binasa ng mabilis, at pagkatapos ay inilapag sa mesa. Alam mo bang malaking akusasyon ito, Maria? Alam ko po, sir. Pero lahat po ng pattern ng transaksyon ay tumuturo sa iisang pangalan. Ang pera mula kina Dante at Rico ay laging humihinto sa isang bank account na konektado kay Major Ramos. Sumandal si Aguilar, huminga ng malalim. Alam mo ba kung sino si Ramos? Tumango si Maria. Isa rin po sa mga senior na opisyal sa sektor ko, sir. At sigurado ka bang handa kang harapin ang epekto nito? Marami pong mamamayan sa labas ang takot magsalita. Kung ako rin po ay matatakot, para saan pa po ang uniforming ito? Natahimik sila. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa huli, isinara ni Aguilar ang folder at marahang nagsalita, sige, ipapasa ko ito sa Vice Central Office. Pero simula ngayong gabi, ililipat kita sa isang ligtas na lokasyon. Huwag ka munang lalabas sa field. Maraming tao ang hindi matutuwa kapag nabuksan ang mga sikretong tulad nito. Yumuko si Maria bilang paggalang. Sir, yes, sir. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita sa loob ng kapulisan. Iniimbestigahan daw ng si Major Ramos. Walang gaanong detalye, ngunit sapat na ang balita para yumanig sa marami. Ilang miyembro sa traffic sector ang biglang nanigas nang makita si Maria na dumaan. May bumubulong, may nananahimik na nagkukunwaring abala. Ngunit hindi ito pinansin ni Maria. Alam niyang panandalian lang ang ganitong tensyon. Kinahapunan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jules. Maria, mag-ingat ka. Narinig ko may mga tauhan si Ramos sa labas na kayang maglaro ng marumi. Huwag ka munang lumabas sa gabi. Ngumiti si Maria. Sanay akong mabuhay sa kalsada, Jules. Ngayon nga, sa quarters ako natutulog. Mas ligtas.
Seryoso, Maria. Ayokong makarinig ng masamang balita. Huwag kang mag-alala, malumanay na sagot ni Maria. Kapag natakot ako, sila ang panalo. Ngunit ng gabing iyon, may nangyari. Habang pauwi si Maria mula sa opisina at papasok na sana sa kanyang quarters, isang itim na motorsiklo ang biglang huminto malapit sa gate. Dalawang lalaking nakaitim na jacket ang bumaba. Nakatakip ng helmet ang kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang tumakbo palapit sa kanya at may ibinato sa lupa. Isang maliit na bote. Sa isang iglap, dumapa si Maria sa sahig. Isang maliit na pagsabog ang narinig. Sinundan ito ng amoy ng gasolina at mabilis na kumalat na apoy. Nagpanik ang mga gwardiya at pinatay ang apoy gamit ang mga basang sako. Ligtas si Maria, may kaunting galos lang sa braso. Pero alam niyang hindi ito isang ordinaryong babala. Ito ay isang banta. Dumating si Ben ilang minuto ang lumipas, humihingal pa. Baliw na sila. Nagsisimula na silang gumamit ng dahas. Nakaupo si Maria sa bangketa, hawak ang kanyang nagasgas na braso. Hindi ako aatras, Kuya Ben. Kung aatras ako, iisipin nilang nabibili ng takot ang sistema. Matagal siyang tinitigan ni Ben. Alam mo ba? Pwede kang mamatay dahil dito. Bahagyang umiti si Maria. Kung ang buhay na ito ang kabayaran para linisin ang uniforme, handa akong magbayad. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa media ang balita tungkol sa tangkang pag-atake sa isang intelligence officer. Matindi ang naging reaksyon ng publiko. Lumitaw ang hashtag na suportahan si Maria sa iba't ibang platform. Maraming mamamayan na dati may pagdududa ay nagsimula ng maniwala muli. Ngunit sa loob ng institusyon, lumalaki ang bagyo. Mabilis na kumilos ang sinuri ang mga bank account, kinumpiska ang mga dokumento, at ipinatawag ang ilang opisyal. Sa wakas, opisyal nang lumabas ang pangalan ni Major Ramos sa isang ulat ng abuso sa kapangyarihan. Sa loob ng 2 linggo, pansamantalang sinuspinde si Ramos. Sa likod ng lahat ng ito, hindi gumaan ang pakiramdam ni Maria. Mas naramdaman niya ang kawalan sa kanyang opisina. Tinitigan niya ang isang whiteboard na puno ng mga tala, petsa, at piraso ng balita. Sa gitna nito, nakasulat ang isang maliit na pangungusap gamit ang pulang marker. Ang hustisya ay hindi isang araw na digmaan. Siya mismo ang nagsulat niyon, gabi matapos ang insidente ng Molotov. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso ni Ramos ay pumasok na sa yugto ng internal na paglilitis. Si Dante ay sinentensyahan ng dismissal mula sa serbisyo. Habang si Rico ay nakulong dahil sa pagbebenta ng peking alak. Hiniling si Maria na maging pangunahing saksi sa ethics hearing sa araw na iyon. Puno ng mga mamamahayag ang silid hukuman. Nakaupo si Maria sa witness stand, suot ang kanyang maayos na uniforme. Si Ramos ay nakaupo sa kabilang panig. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata. Binuksan ng pinuno ng Ethics Committee ang paglilitis ng may matatag na boses. Pakikinggan natin ang testimonya ni Corporal Maria Reyes, ang nag-ulat at pangunahing saksi. Tumayo si Maria, hinarap ang mga miyembro ng komite, at nagsalita ng may kahinahunan. Hindi po ako nag-aakusa ng sinuman ng walang ebidensya. Ngunit nakita ko po mismo kung paano nangyayari ang kotong, maduming pera, at abuso sa kapangyarihan sa field. Naniniwala po ako na ang paglilinis sa institusyong ito ay hindi pag-insulto, kundi pagliligtas. Tumango ang ilang miyembro ng komite. Si Ramos ay yumuko lamang, nakatitig sa mesa. Nang matapos ang paglilitis, tumayo si Ramos at lumapit kay Maria bago siya ilabas. Pabulong niyang sinabi, halos hindi marinig. Akala mo nanalo ka na, Maria? Ang mundo ay hindi kasing katarungan ng inaakala mo. Tinitigan siya ng diretsyo ni Maria. Siguro nga, pero isa lang ang kailangan ko, ang makatulog ng mahimbing. Pagkatapos ng paglilitis, inilipat si Maria sa isang bagong unit, ang Ethics and Values Formation Division. Iba na ang kanyang tungkulin, hindi na pagpapanggap, kundi pagsubaybay at pagbibigay ng moral na pagsasanay sa mga batang miyembro. Nagtuturo siya sa isang maliit na klase, itinuturo ang mga simpleng